Ngayon, ang i-discuss natin is the psychology of gift giving. So, Doc, ano po ba yung nagagawa ng gift giving? Kasi alam ko yung gift giving, Doc, kasama siya sa five love languages. Ah, Tapos nung nag-take ako nung parang online exam, nasa dulo ko siya. ah. Kaya so ano po ba yung psychology behind gift giving? Doc? Okay, siguro yung tataka kayo dahil kasi imagine meron din palang psychology yung Oo, gift giving ang ano. bigay-bigay So ng usually ang unang-una nagre-reinforce ito ng bond. Kaya nga 'di ba sinasabi natin na pag nagbigay ka ng regalo sa isang tao, parang kahit hindi parang meron ng magkakilala pala tayo kaya kayo binigyan ng regalo, 'di ba? Yung mga tipong ganon. And then syempre, sa iba nga it expresses love and appreciation. And yun na nga, yung sinasabi natin, ito dun sa mga love languages yung pagbibigay ng regalo. And one way of communicating through gifts, tangible gifts, it's a symbol na parang you care, di ba? Naalala mo na gusto ko pala nito. Tapos and then it activates yung brain reward system natin, yung Center for Happiness. Di ba pag binigyan ka ng regalo, kahit hindi yung pambinubuksan, pag binigyan ka ng regalo, ako ngayon ito bigyan ng Miss regalo Laila. ni Miss Laila, thank you so much. Thank you po, Miss Laila. Parang feeling mo, biglang happy ka, no? Oo. Lalo na, feeling mo, hindi ka naman masyadong kilala nitong tao to, tapos biglang bigyan ka ng regalo, parang ang sarap, Fulfilling ho yun sa yes, day. oo, totoo yun. And, maniwala ka't hindi lang ito masaya para sa receiver, kundi dun sa giver din. Kaya talagang malaki yung factor pagdating sa kung ano ba yung psychology behind gift giving. So, Doc, bakit po ba, pero di ba kasi may positive yun yung sabi niyo po kanina, bakit din po kaya nakakabigay ng stress yung pagbibigay ng yung gift giving po? Una, bakit ka mai-stress? Kasi, yung una alam natin ito yung nakakatulong to sa reward system, 'di ba? Pero definitely may mga pagkakataon na hindi ka sigurado kung gusto yung regalo. So pag hindi sigurado yung yung regalo, parang ma-stress ka na unang-una pagpili pa lang parang ano ba bibigay ko dito sa mga sa ikakasal na to. Tapos sasabihin mo naku, ninang ako, patay, hindi pa pwedeng mura lang. Di ba? Parang yung ganun. Nakakahiya po pero. Ayun, yun yung word. Palagi kang nahihiya kung ano man yung mangyayari. And then, feeling mo rin na parang kailangan sobrang maganda yung regalo mo dahil kasi malaki yung utang na loob mo sa taong yun. So, parang ito yung mga pitfalls na parang, ano yun? Yung bang kinakailangan, ganito yung, so magiging uncomfortable kapag yung feeling mo medyo maliit yung regalo. Tapos, ang pangit, pero nagiging nangyayari siya na pag binigyan, pasensya ka na sa regalo ko ha. Ay, Kasi oo. di ba may naggaganon talaga ha. Kadalasan mo yan sa Christmas party talaga na, Doc, na okay lang, ito lang yung nabigay ko dyan, hayaan mo na, mamaya mo nilang buksan. Pero, Doc, di ba may mga mas nakaka-pressure siya lalo or stress pag partner? Ay, Kasi oo. gift giving, paano kung yung partner mo hindi mo pala ganun kakilala? Paano hindi magugustuhan Yun. yung Actually, talagang nagkakaroon ng ganong klaseng problema. And then, syempre, gifts can be sometimes used in manipulative ways or trigger past hurts. Oo nga. Di ba? Parang halimbawa, manipulation in the sense na, hindi ko man sinasabi pangit, pero talagang there are some instances na pag niregalo, dahil pagkatapos ng regalo, may kapalit yan Oo. Sa mo. mga telenovela o sa Korean movie, ang ginagawa ho nila, yung chaebol o yung CEO, yung nangabit siya. Yung asawa niya, nalaman, kinonfront siya, ba't gagawin? Card. Bili ka ng gusto mo. Totoo Ganun yan, mo. di ba? Gift-giving Mga talaga ganun. dun, So, no? yan yung talagang sinasabi natin nagiging problema pagdating sa yung mga pitfalls ng gift giving. Meron din pong, 'di ba, 3 stages ng gift giving, Doc. Ano-ano po yung mga ito? Pwede niyo po kayang ipaliwanag, Doc? Okay, first, tatlo yan. So, start natin, selection. Kuminsan talaga, di ba, it comes to a point na ang iniisip natin, ano ba yung dapat na ireregalo dito? Dahil kasi syempre, iba naman yung pang Christmas, iba yung pang kasal, iba yung pang Valentine. Valentine's. So, dapat iintindihin niyo yun. Next, presentation. Bakit kinakailangan ng presentation? Sometimes, sa ngayon, nauso yung recycle ng mga o kaya reuse. Kaya talagang kinakailangan, medyo bahala ka na kung paano
yung iba kasi sobrang mas mahal yung mas mahal yung pambalot. Bayot. Kaysa dun sa mismong regalo. Yeah, di ba yung mga gano'n? Kasi pag bumili ka ng mga paper bags na ang mamahal na rin. Tapos so, definitely, yung presentation din, nakakatulong din na kuminsan kaakit-akit. Or kaya, kuminsan, ang hirap dahil kasi bawa pag siguradong ballpen or pen yung iririgalo mo, mahaba. Sasama agad yung mukha ho no, pag nakita. Parang eye pen yan. Ay, Parang eye pen ganon. na yan. Pero sana, pag binuksan, di ba, alahas sana. Ay, kasi ganun makahaba. Malay mo naman, necklace yan, di ba? Oo. And then, lastly, ang iisipin natin into consideration, the act of giving itself. Bakit mo binibigyan ng regalo itong taong ito? So, if you take into consideration itong tatlong steps na to, more or less, maalam mo na you are giving it na wholeheartedly at hindi yung napipilitan ka lang. Ayun, Doc. Connected siya sa last doon sa act po. Paano po ba nagiging meaningful yung pag-regalo, yung gift-giving po sa isang person po? Unang-una, kasi it's a powerful tool for nurturing relationships. Pangit naman na siguro naging mag-boyfriend kayo at sa bago kayo ikasal at lahat, wala ka man lang natanggap na kahit ano. Sorry po, Doc. Sorry po. Ano po? Tapos, o kaya naman, nung, halimbawa kung mag-partner na kayo, hindi naman siguro maganda na kahit man lang, hindi mo man lang naalala yung birthday, or kaya naman, yung anniversary nyo, okay na kung walang mga mansari kasi sa inyo na nauso yung mga mansari na Generation lang naman namin yan eh. Na parang kumisan kahit sineselebrate siya, parang hindi rin naman ganon siya. At the same time, siguro dapat mong isipin na when you say nurturing ito, it is more than it's a form of communication. So, when you say na it's a form of communication, syempre, pagdating sa ganyan, you take into consideration na whether it's a small token or gratitude na parang grand gesture na yon na ibinibigay. Sa akin lang, dapat alam mo kung how you will please a person pagdating sa ganyan. Okay, just to give you an insight. Usually, pag manliligaw talaga, kinakailangan talaga, kaya sinasabi na bakit ganun ka-popular ang mga roses or yung mga bulaklak at saka chocolates. Because pag kinain ng tao yung kinain nung nung nililigawan mo, yung chocolate, especially pang dark, nag-stimulate siya or nagti-trigger ng oxytocins. So yung happy hormones mo, baka mamaya bigla kang sagutin. Yun yung point na, yun yung point na talaga, na parang ganun. And so with the roses, pag mo siya, parang ganun, iba yung visual na siya, pero yung scent na ini-emit niya will lead yung possibility na yung endorphins mo, oxytocins mo, lalabas siya. Kaya parang yung happy thing na mararamdaman niya can lead yung possibility na baka tayo sagutin mabilisan yung sagutan. Okay. Ikaw, Bea, ano usually nireregalo mo? Share mo naman. Pagmamahal. Charot. Hindi ho talaga. Ito kasi yung doktora. Kasi di ba sa 5 stages, 5 love languages, nasa dulo ko yung gift giving. Tapos nagkaroon ako ng mga partner ho, na literal na gift givers sila. So, ako, nape-pressure ako kasi pagmamahal lang ang kaya kong ibigay. No joke. Hindi pa ako nakapagbigay ng regalo. Luma na yan. Kung wala naman. Kasi ito yung mali sa akin siguro, Doc. Kasi nape-pressure ako, regaluhan yung tao. Siguro yun yung kaya siguro next time, pag meron ulit pag nakakita ko ng t-shirt, polo, tapos naalala ko, parang bagay to sa kanya, biling ko nga. Para, at least ngayon, nagkakaroon ako ng idea paano ko na i-visualize yung magiging partner ko dun sa regalo. Pero kasi the rest, sorry sir, pagmamahal lang talaga kayo. Yun ang aking regalo sa kanila. Okay, siguro pagdating sa ganyan, we'll go with the gift rule. May gift rule na kung yung tinatawag na 7 gift rule, yon? For something they really want. Okay, next, something that they really need. Diba? And then something to wear. Ayan, yung sinasabi mo na yun. Okay, something to read. And then something to do. Tapos, one gift for the whole family and one gift that he can give to others. Yan yung mga, yung share. So, yan yung dapat na maintindihan mo or you take into consideration. Like, syempre, pag mayaman na parang,
ang hirap regaluhan, ano. Mhm. Kung pwedeng nga lang, ayan, Attorney Lorna, napakahirap regaluhan yung mga Buti yan. hindi ko po nabunot si Attorney Lorna kasi mape-pressure ako sa 500. Pero alam mo, maniwala ka, kahit gano'n, nakakatuwa. Dahil kasi ang hinihiling ni Attorney Lorna noon, champoy. Champoy lang. Sana pala nabunot ko na lang si Attorney Lorna. Please, champoy lang po. Oo, para tapos- malasahan niya Kasi ng gusto ulit. niya yung favorite. Alam niya, okay, ano yan, si Dr. Love favorite cracker nuts. Tapos kami mahilig kami sa mga ganyan. Kaya alam na cracker nuts, tapos yung lahat, yung mga anything nuts, at saka si Attorney Kapunan mahilig naman sa mga noodles. Sayang. Kaya Doktora kami, ngayon mo lang ganoon. sinabi Ay, na sana. Hindi ko pinagdasal na si Attorney Lorna. nanonood pala si Jake. Ay, sa shout bus. out po, Sir Jake! Jake, Di po nandito kami- kami. Naghihintay din kami ng regalo. Ay, Pagbalik mag-ingat mo. po dyan, Sir Jake, ha, para may regalo kami pagbalik. Ingat kayo, ha? Dok, ano naman daw po yung sinasabi nilang Ay, 7? ayun yung kanina yung sinabi ko, kanina yung 7 gift rule. Oo. Ay, 7 yun, Dok. Oo, Grabe, 7 yun. ang dami pala Something you talaga. need, something you want, something to wear, something something- to read, o, di ba? Tapos yung for the family. Ay, something to share. Oo. Sa lahat yun. So, meron kang, Wala po eh. wala yung mga threads. Anyway, a kind reminder, sige. So, a kind reminder lang po, receiving even 50 pesos as a holiday gift may seem small to you, but it could have been a sacrifice to the giver to bless you. Always be grateful regardless of the amount. Totoo. Ay, alam mo yan, last year, nagkaroon kami ng gift giving nila, attorney. Pero talagang kinakailangan 50 pesos lang. Challenge mo yung sarili mo. Channel. Tapos, natanggap ko, yung pang nail file na ano. Yung pang kiss-kiss dito, yung blue and blue and pink. Tapos si Dr. Love ang niregalo, tabo, ganun yung mga gifts namin na At least nakakatawa. useful. Ayun po yung talagang, something to do. oo, basta lahat ng mga, kailangan talaga below 50. Walang okay 50, walang lalampas sa 50. Kaya nakakatawa talaga yung regaluhan namin. Kasama namin yung dating mga bouncers namin, ang niregalo tissue paper. Ang cute. Mga ganon. Something na magagamit ho talaga sa everyday life. Ano po, ako lang naman yung hindi nakakasabay sa trend ng Christmas gift giving. Like sa lahat ng SOCMED platforms, puro gift giving ng magbabarkada while I'm here at home, walang friend na nagayaya makipag-meet up or chikahan. Kung sino man yan, sige, ililibre natin Ilibre niya ka namin ng sa kahit New 50 pesos. Kasi nagawa namin yung trend na yan, doktora. Ang binigay ko, something blue kasi sa akin. Ang binigay ko sa mga kaibigan ko, yung tissue paper sa SM. Kasi nga po, ang ano na namin, bawal lumagpas ng 100 pesos. Tapos ang dami, basta lang, kasi hindi naman yan, di ba, the thought, it counts, di ba? Oo. At saka, ang hirap dahil kasi sometimes ganito, kung walang nagre-regalo sa'yo, why not make it a point ikaw ang magregalo? Sa sarili mo. Oo. Diba? Tapos kasi, may satisfaction eh. Yes, sobra. Nakakahiya lang. Ayoko i-discuss kung ano yung niregalo ko sa sarili ko. Baka sabihin niyo sobra. Then, you deserve naman po. Bakit naman natin kailangan yung happiness ng iba? So, ina naman po tayo. How do I tell my family and friends that I want to bow out gift giving starting this year? I honestly I want to appreciate this hyper-consumerism culture anymore. And more importantly, I am broke. Pero pwede naman yung kahit 50 pesos. No. Kung when you say you're broke, it doesn't mean na kinakailangan yung sasabihin mo, you say no. Ang point dito, usong-uso pa rin kasi I always make it a point na nagbibigay pa rin ako ng Christmas cards. And sometimes, yung ibang mga tao, natutuwa pa rin na nagbibigay ng Christmas cards. Second, it's always kung ano yung nakasulat dun sa letter na yon. Yun yung And then, sometimes, I explain kung bakit wala akong ibibigay. Pero, ayoko lang, siguro meron ding time na nagiging masungit ako dahil kasi yung bang nagpe-presyo, kailangan o kaya sasabihin, naalala ko noon, merong isang, hindi ako sigurado, pero pinagpipilitan niya, inaanak ko siya. Siguro, way back yun. Tapos sinabing ganun. Sabi niya, nag-umpisa pa lang, sabi niya, gusto ko po cellphone. Ha? Sabi ko, sino ka? Pero napaganon ako, sino ka?
hindi nga ako sigurado kung paano kita naging inaanak. Dahil ko, talagang ganun, napaganon ako. Kasi diba? doktora, ganun din talaga kahit sa mga family ngayon. Baka kasi isipin nila, ay, yung gift nito, parang ang liit. Baka di siya matuwa sa gift ko, diba? Ngayon po, katulad nung ganyan ako mag-isip, baka isipin na mumura lang yung bigay na gift sa kanya, nasistress ako magregalo. Totoo yan, sir. Kasi yun talaga una mong isipin. Nadali diba, ako Dok? niyan. Siguro napaka-immature ko rin, pero kasi nasaktan ako. Parang sabing ganun kasi, anong gusto niyo? Sabi niya doll, sabi niya ganun. Eh di, syempre wala pa naman akong ganun kapera na sabi niya, ang gusto daw pala niya Barbie doll. Pero hindi ko sila kilala ha. Mga ano lang sila, mga batang sa ano, yung parang nagbigay lang ako gilid-gilid na ako, ganun. Tapos biglang sinabi, ito lang, ginanon ako. Ah. Alam mo, hindi ko dapat patulan pero napatulan ko. I'm so sorry. Hanggang ngayon nasa utak ko yun. At nagsusorry talaga ako ever since sa pangyayari na yun. Kasi hindi ko alam kung bakit ako nag-react ng sobra-sobra. Kasi Pasko yun, parang sa akin, supposed to be something na happy na nagbibigay ako. Tapos biglang ganun yung natanggap kong Imbis sa comment. something grateful, naging hateful pa. Oo, Grabe. kaya nakakalungkot na nangyari yun. Kaya palagi, actually, nag-apologize ako, pero palagi nasa utak ko yun na hindi ko nagagawin uli ito. Yung ganong, Pero yung ganong klase nagbigay ka pa behavior. rin po ba? Oo, lahat kasi sila binibigyan eh. Parang ganun. Ito, Doc, meron na naman. Ako lang ba, no Christmas plan, no Christmas tree, and Christmas decor. No engranding Christmas food, no wish list, no gift giving. Tired of being generous this year. Bakit kaya? Siguro dahil din siguro po sa way of living ng generation natin ngayon. Sa bilihin. Diyos ko, tissue nga, magkano na, 50 pesos na yung tissue na maliliit eh. Kahit, tapos yun, isasama pa ng mga iba kapag yun yung niregalo mo. Wala ba kami tissue sa bahay para i-regalo mo yung tissue? Diba po? Sa amin kasi hindi ako pwedeng hindi mag-decorate dahil kasi syempre we have mental patience. Para maging happy. Parang yun yung something na talagang they look forward to. Ay, Pasko na, meron kaming regalo coming from, talagang ini-insist namin na makapagbigay ng regalo yung mga relatives nila. And then definitely, before, I used to do Christmas Village. Kasing laki talaga yung buo yan, ginagawa ko yan. Kaya lang, nung nag-pandemic, wala naman kasing dadalaw ng mga bata, kaya hindi ko na siya nagagawa. At saka, pag nagkakaedad ka, ang hirap Hirap na gumalaw para mag-decor po. Oo. So, ang learnings ko dito, doktora, lalo na as a person na last yung love language gift giving. Walang masama. Kahit anong iregalo mo, basta ibibigay mo siya sa taong nakikita mong ma-appreciate yun. Di mo kailangan ma-pressure, di mo kailangan ma-stress. Anything, siguro, yan ang una mong iisipin. Pero kung sa tingin mo naman, yung taong pagbibigyan mo nun is worth it, why not take the risk? Bigay mo na yung mga bagay na sa tingin mong magagamit niya, sa tingin mong ma-appreciate niya, and sa tingin mong makapagbigay ng signal na mahal mo yung isang tao. Kasi yun nga daw po ang meaning ng gift giving, na you appreciate someone, kaya nabigyan mo siya ng regalo. Ako naman, I always take it into consideration yung naibibigay ni God sa atin na gift. And one is the gift of faith. Second is the gift of the working of miracles. And of course, the gift of healing. Ako, maniwala kahit hindi, sobrang nagpapasalamat po ako because last year, it was really a roller coaster ride for my husband na may brain abscess. So, nasa hospital kami ng ganitong season. Tapos, and then, nakasurvive siya. And siguro sa akin, it's not only the medications that help, but also the gift of healing coming from God. So, I am so thankful. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.